tawa ako, nangangapa ako. Nangangapa sa ginamit ng cellphone kasi wala nang mapapasukan. Nag-save ako ng video dito na 30 minutes, pero pag i-edit ko na siya sa KineMaster, wala na. Hindi na siya ma-save doon sa gallery. Kaya, ito, hindi na nakatiis, gumamit ko ng bago, pero nangangapa. Anyway, for today po, mga bebs, mga, topic natin for today is all about, wow, sahod ng Taiwan. Yun, mag-i-increase na daw ang sahod sa Taiwan, and that is for waiting for approval na lang. Ayon sa balita, mag-i-increase ng 700 NT dollar start on January pag ma-approve na siya, kung ma-take on effect na yung balitang increase ng sahod. So magkano ba ang sahod ngayon dito sa Taiwan? Ang sahod dito sa Taiwan ng factory worker, ang yung minimum na salary ay 23,100 NT dollar. So 23,100 NT dollar. Magkano ba yun sa peso? So ayan. Sa peso is 38,346. So, ang laki, di ba? Basic lang yun. So, yun yung pinaka-basic na salary ng mga factory workers na OFW dito sa Taiwan. So, ngayon yung balita nga na magdagdag ng 700 NT dollar. Wow, ang saya. Kasi, magiging 23,800 na siya. So, 23,800. Magkano ba yun sa? Ang galing natin magkwento pagdating sa, sa sahod. So, 166. Ayan. 39,508. So, yun yung pinaka-basic na salary. So, basic, ano yung sabihin nun? Hindi pa kasali yung mga OT, hindi kasali yung mga perfect attendance na mga incentives, mga bonuses, and etc. Pero yung mga incentives, mga bonus, or whatever, ng mga dagdag sa sahod, depende pa yan sa company. And about naman sa OT, depende rin po yan sa company. So, ang fixed minimum na sahod dito sa Taiwan ng mga factory worker is 23,100 this year, 2019. So, if ma-approve yung dagdag na 700 NT, so sa 2020, magiging 23,800 na siya. Diba? Ang saya-saya, may dagdag. So, yung 700 NT, excited eh. 700 NT, 1,000 plus din yun sa Pinas. Ang laki na ng tulong na yun. Ang laki ng 1,000 plus na yun na dagdag. So, ang saya. That is 39,508 pesos. 39,508 pesos. Ang laki, di ba? Pagpakinggan natin, wow, ang laki ng sahod. Kasi kung sa Pinas tayo magtrabaho, hindi tayo makakaabot ng ganitong mga sahod kahit pa man. Siguro, pag sa Pinas, mga ganitong sahod, nakakaabot tayo pag mga mga high position or yung mga virtual assistant sa mga online nagtatrabaho. So, makukuha yung mga ganitong yung mga ganitong sahod. Pero kung sa halimbawa sa mga private business, sa mga factory sa Pinas or sa mga tindahan, whatever. So, hindi tayo makakaabot ng ganitong sahod kung tayo ay isang simpleng employee lamang. So, dito sa Taiwan, ikaw ay simpleng employee as factory worker. So, may sahod ka ng 39,508 sa pesos. Ang laki na. So, of course, yung basic na yun, hindi pa na kaltas doon yung health insurance. Pero, kaunti lang po yung health insurance. Hindi umaabot ng 500. Yung income tax, depende yun sa sahod mo. So, and then, sa broker's fee, kaltas din yan.
medical. So, yung medical naman, hindi araw-araw nagpapamedical. That's for every 6 months ganun. So, hindi naman, every month nagkakaltas ng ganun. And then, but, sa pagkain, sa dorm fee, sa, kasi meron minsan na may company na nag-aabang kayo, nagre-rent kayo ng bus. So, kasali yan doon sa expenses. And then, yung aircon kasi mainit dito kasi puros matataas na building dito. So kahit yung dorm is mga matataas na building, depende na lang kung maliit na company na pasukan mo, ay hindi masyadong malaki yung dorm. So sa sobrang init-init ng aircon, hindi ka makakatulog dito lalo na pag night shift ka, tapos sa araw ka matulog, so hindi ka makakatulog sa sobrang init. So yung aircon is dagdag fee yun. So may expenses talaga na mga kakaltas din sa sahod mo. But then, may sobra pa rin kahit papano. Pero kung ikaw ay baguhan dito at may lending ka, first time mong pumunta, ayun talaga isang gipit na sitwasyon pag ikaw ay bagong salta dito kasi magbabayad ka ng lending. Kaya, ang laki ng lending, ilang din yun. Dati yung binabayaran ko is 6,600 monthly. So, 1.5 year ko yung binabayaran. So, ang laki din nun. Ang laking kaltas sa sahod. Kaya walang ipon. Kaya rumarakit. Ayun. Sa umpisa talagang tiis-tiis kasi may lending tayo. So, lucky ka kung walang placement yung napuntahan mo or else mababa yung placement fee or else talagang may sarili kang pera pang placement fee. So, lucky ka kasi yung sahod mo intact. So, kaltas lang yung mga expenses, the rest is yours, di ba? And then, ito pa. Yung mga yung dagdag, yung nabalitang dagdag ng sahod ng 700 NT, ang mga doon, ang saklaw ng Labor Standard Act or saklaw na makaka-avail ng increase ng sahod ay tanging mga factory worker, nursing aid, construction workers, and fishermen. Sila yung makaka-avail ng dagdag sahod ng mga OFW na may ganitong trabaho. So, bakit hindi nabanggit yung caretaker? So, ito yung big question kung bakit OFW caretaker ay hindi kasali sa dagdag ng sahod every year. Kasi dito sa Taiwan, mostly every year nagdadagdag ng sahod. So, depende na kung magkano yung ino-offer na dagdag. Hindi naman siya same every year. Pero this year, yung napabalita is 700 NT na idadagdag mag-start in January 2020, 700 NT. Bakit hindi kasali yung mga caretaker? Ito yon. Kasi ang mga caretaker, sila po ay home-based and hindi kasali ang caretaker sa Labor Standard Act. Kaya ang mga caretaker ay wala din kaltas ng mga income tax, mga ganun-ganun kaltas. Kasi hindi sila saklaw ng Labor Standard Act. Kaya hindi sila kasali sa increase ng sahod. So, yun yung apat na nabanggit ko as OFW, yung factory worker and nursing aid, fishermen, and construction workers. Sila yung mga may dagdag na sahod. So, balik tayo sa factory worker. So, yung basic salary na 23,100. So, yun, basic. Pag may OT ka, mas marami kang sasahorin in a month. Like before, pag malakas yung kumpanya, sa pinagtatrabahuan ko, sumasahod ako ng $34,003. Ayan. So, that is 56,440 pesos. Pag malakas yung company na napasukan mo. Kasi sa isang company, meron talagang how many months na like 3 months or 4 months, malakas ang demand ng products na gawa nyo. So,
So, sa 4 months na yun, marami kayong OT. So, monthly, kasi iba yung rate ng OT kaysa sa basic na daily rate mo. Diba? So, malaki ang, malaki yung sasahudin mo pagdating ng, sahuran. Like, for example, ngayon sa akin, dati is 34,000. Tamad-tamad pa ako noon, nagrereklamo lagi mag-OT. Yun, that is 56,440. So, yung iba talaga na paborito yung mag-OT, yung hindi mga tamad, kasi isa ako sa mga tamad, so medyo mababa yung sahod ko. So, dun sa mga hindi tamad, sumasahod sila ng 40,000. Yung mga kasamahan ko nga dati, sumasahod sila ng 50,000 NT dollar yun na, 50,000 NT dollar, 60,000 NT dollar. Ang lalaki. So, pag mo yun, pag i-times mo yun sa peso, sige, sabihin na natin, kahit yung 40,000 na lang, 40,000 NT dollar times 1.66 rate today, ayan, 66,400 NT dollar. Ang laki. Kung masinop ka, kung magaling kang humawak ng salapi, kung hindi ka magastos, talagang makakaipon ka rito. Kasi yung sahod ng OFW, yung sahod mo, yung OT mo, ay talagang malaki yung kikitain mo sa month pag idadagdag mo sa basic sahod mo. Talagang, wow, bongga, makakabili ka ng mga pang-invest. Kung anong plano mo, kung gusto mong bumili ng lupa, magtindahan, or magpatayo ng bahay, etc., etc., magagawa mo yung pag talagang malakas yung boom, yung demand ng products ng company pinagtatrabahoan. Imagine, you have 60,000 pesos in 1 month, 66,000 pesos in 1 month. Kasi matyaga ka masipag, laging nag-OT. Ako kasi yung pinakamalaki ko lang is 34,000 NT dollar kasi ako talaga yung tamarin. Pag sumubra ko ng 6 days, hindi ko na yung kaya kasi minsan straight 2 weeks ang trabaho. So, marami doon as OT. So, ayaw ko, pinapamigay ko sa iba. Nagre-rest ako, pinapamigay sa kasi madrama, maarte, ganun. Pero kung ikaw ay talagang masipag, kung ikaw ay talagang matag nun, yung sa pagod at puyat, yung malakas, talagang kikita ka. So, depende rin yun sa lakas ng demand ng para sa isang company. So, yun nga. So, example lang yan. Pero alam ko marami, lalo na mga lalaki dito na nagtatrabaho, lalo na mga lalaki. So, mas angat yung sahod nila kasi sa mga babae. Kasi, iba, umabot sila ng 60,000, totoo yan. But then, tingnan mo nga, magkano yun? 34,000 ay 1.66. So, 56,000 pesos ang ko noon yung monthly pag may OT. Pero of course, marami pa yung kaltas. So, sabihin na natin yung 16,000 is for expenses. So, may 20,000 income na tira. Lalo na kung wala ka ng lending, kung tapos ka na sa lending, tapos OT kayo, grabe, ang sarap, ang sarap mag-swipe ng ATM. Alam mo, pag-salpak mo sa as excited ka na, wow, pitsa, 5 na, wow, August 5 na, yung bilis agad sa ATM, punta, tapos mag-check kung andun na yung nakakatuwa, pag titingnan mo yung numero ng sahod mo na 3 pataas, yung naunang digit is 3 pataas, ang sarap sa pakiramdam, wow, nakikita ko yung pagod ko, ang nangyay ganun. So, kahit yung expenses mo in a month is 16,000, diba? May 20,000 NT dollar ka pa. So, magkano yung 20,000 NT dollar? 1.66. So, 33,200 yung sobra mo sa peso. So, ang sarap sa pakiramdam kahit pagod. So, pag masinop ka, hindi ka magastos, ay nako, makakaipon ka talaga rito. So, pero of course, hindi naman po talaga lahat ng company na mapupuntahan mo ay kumbaga, laging malakas. So, may panahon din na bagsak or walang demand ng products. So, walang trabaho. Ang sahod mo lang is yung basic salary. So, ang masarap ng pakinggan pag may OT. Kaya noon pag may mga OT, nagpapatayo ako ng bahay noon. Yung pag OT na, yung mga umaabot na ng 30,000 plus NT yung sahod. 30K NT plus yung mga sahod na ganun. Nakakabili na ako, nagpapagawa ng tiles, yung ganun-ganun. So,
malaking tulong yung overtime. So, kung hindi pa talaga tamad, ay talagang mas malaki yung kikitain. Grabe. So, sa mga nagplanong mag-apply, sa mga planong gustong pumunta rito sa Taiwan, o ayan, sa January may balita na namang dagdag na sahod na $780. So, pumapatak na naman ang basic ng $23,800. So, malapit na siyang mag 40,000 sa peso. So, ang laki. So, fight. Kasi marami din marami kayong pagdadaanan doon sa Pinas mag-apply as factory worker. Hindi rin basta-basta. So, ilagay ko sa baba yung link kung paano mag-apply papuntang Taiwan para may idea kayo, lalo na sa mga hindi pa talaga nakapunta or walang idea paano pumunta, walang idea paano mag-apply papunta dito sa Taiwan. Ano ba yung bad side sa company? For example, ang kasama mo, ayaw kang maging kasama sa trabaho mo. Ayaw ka kasi bago ka, tapos ang liit ng tingin sa'yo kasi wala kang alam sa production na hawak niyo, sa linyang hawak niyo. Need mo pa yung gamayin Tapos pag nagtatanong ka, susungit-sungit ka, whatever. Ayun, emotionally depressed ka na. Kasi bago ka palang salta, wala ka nang matatawag na makatulong sa'yo. Lalo na pag hindi ka marunong mag-Chinese. Lalo na pag hindi ka marunong mag-Mandarin. Naku po. So, talagang malaking isang malaking sabi pa obstacle. Isang malaking talaga yan, isang malaking problema pag yung kahit nga Pinay magkasama kayo, pag hindi kayo magkakaintindihan or maghahawak na naman ako ng pagkain o hindi kayo close or whatever, or mabigat yung loob niya sa'yo, whatever. Kasi meron talagang mga ganyang case sa loob ng factory. Hindi talaga yan maiiwasan kahit parehas kayong Pinay, kahit kalahi mo yan. Lalo na pag hindi kalahi, di ba? And then, pero ako, mas okay na ako, i-under ng kalahi ko kaysa sa ibang kalahi. Kaysa sa ibang lahi. Kasi dati, one time, nag-apply ako ng work sa, chips company, and then 3 weeks lang ako, nag-resign na ako. Kasi, yung kasama kong Indonesian, feeling, porkit matagal na siya doon, feeling, down niya. Yung, alam mo bang, nakakaasar, nagpaparinig lagi. Alam po naman tinatrabaho ko, pero, ang sabi sila daw noon, dugo-dugo muna bago malalaman yung trabaho. Sabi ko, malay ko ba kung ano yung ginagawa nyo noon, i-compare nyo sa ginagawa ko ngayon. So, mahirap. Mahirap pag ikaw yung bagong salta, pero tiis-tiis lang. Kasi noon naman, yung bagong salta ako sa factory, hindi ako emotionally depressed or kasi yung mga kasama ko lahat Taiwanese, walang Pinoy. Sa department na ginawan ko, na pinagtrabahuan ko, walang Pinoy na kapartner ko, kundi po Taiwanese. So sila, may mga babait naman talagang mga Taiwanese na siyang magtuturo sa'yo, i-guide ka kahit nakabasag na ako ng chips, kahit nakakabasag na ako ng okay lang, ganito, ganyan, kahit nanginginig na ako, diba? Kasi may probation period that is training period na 3 months. Pag hindi ka makapasa, may decision yan yung company, papauwiin ka or whatever, parang ganun. Pero mostly naman, I think 1% lang siguro, in 100%, 1% lang siguro yung mga ganung case. So, lahat naman tayo ay nakaka-adapt or natututo within that 3 months period. So, yun nga, yun ang sabi ko, may mga good and bad sides kahit sa ang trabaho. So, sa factory, paggamay mo na yung trabaho mo, of course, pagbaguhan ka, hindi mo pagamay. Pero, after 6 months, kasi pag isang linya lang yung hahawakan mo, isang work, isang department lang yung papagawa sa'yo. So, magagamay mo yun in 6 months. So, magiging hanash ka na. So, ayos na yan. So, hindi ka na mag-worry or whatever na i-worry mo. So, yun naman yung good side sa So, nagiging ka na, gamay mo na yung mga works and then magiging okay ka na sa mga ka-works mo, isang tip po para sa mga baguhan. So, always smile.
pag nag-work kayo, kasi naalala ko dati, yung yung mga engineer, kasi sa factory worker, laging may mga engineer, pag yung mga machine ay nasisira, lalo pag mga malalaking company. Lalo na pag mga malalaking at mga masiselang products ng company. Marami yung mga supervisor, mga kung ano-ano lang nakapalibot sa inyo, nag-iipot ng every 2 hours, every 1 hour, nakaka-stress yung ganun, di ba? And then, meron ka pang tutang, meron ka pang meron ka pang limpan, may leader ka pa, may supervisor ka pa, may mataas pa sa supervisor na nag-iikot. So, medyo kabado ka. So, basta ayusin lang yung trabaho, ay wala namang problema. And then, yun nga, before, kasi ako, pag nagtrabaho, seryoso. So, nakamask naman, nakabanisot pa, so, mata lang yung nakikita. May isang, isang programmer na, sa engineer din siya, pero siya yung mga, nag-check ng mga wafer, kasi wafer yung mga products namin noon sa mga LED lights. So, sila yung mga nag-check or ng mga nag-aaral ng mga, yung sa loob ng mga chips, kung ano-ano man yung mga engineer na mga high-tech. I mean, tapos sabi niya, bakit hindi ka ngumingiti? So, sabi niya, ang pangit daw tingnan, nakakasama ng loob, ganun-ganun. So, ito yung tip para naman, mas maganda po pag naka-smile kayo. Kasi may mga kasama na ako dati na sila talaga yung mga jamming na mga friends na hindi boring, kahit mga Taiwanese ay mapapatawa sa kanila. Ako iba kasi seryoso ako, pero ang ganda ng mga ugaling ganun. So, when you work in a factory, kahit baguhan pa lang kayo, so always smile. So, wag naman yung sobrang nagtatawa ka na parang, yung smile lang. Tapos, makikipag-halubilo. And then, wag yung taray mood na, yung mukha para, So, kasi, yung mga nakapaligid sa ng mga Taiwanese, ay nag-ano din yan, nag-o-observe. So, yun. Kailangan always smile. And then, be approachable, yung ganun. So, isang technique na, mahuhulog ang loob ng mga Taiwanese sa iyo. Magiging friendly. Kasi may mga mababait na Taiwanese na pag talagang, magugustuhan ka nila as a friend. Super friendly po talaga ng mga yan. Tsaka mababait. Pero meron din hindi. So, not all. Parang ganun. Not all. 50-50. May mabait, may masungit. Merong ganun. Pero, yun nga. Always smile at work. Ganun. Kasi pag lagi kang nakabusangot, nag-observe pa rin sila. Ako talaga kinukumpronta ng sabi niya, bakit ka lang nakasimangot, di ka nakangiti? Sabi niya ganun. I don't like that, sabi niya ganun. So, kasi siya yung nag-check ng mga wafer na mga niluluto kung mga pinaprocess sa machine, etc. etc. So, doon ko na-realize na mali pala yung magiging seryoso ka sa trabaho na sobrang serious naman, na para bang, ba yan, nakakalungkot tingnan na parang ang tahimik. So, mas okay din pala yung jamming, yung, matawag nun? Kumbaga, hindi sobrang seryoso. And then, you smile, ganun. So, yun yung isang magandang, isang magandang attitude na magugustuhan ng mga Taiwanese. Thank you for watching. Ayan, mag-half hour na ako nag-half hour na ako nagdadagdag dito. Ayan, may dagdag na naman ng sahod ang Taiwan, kaya bilis-bilisan nyo na mga katusa, mga kabers, mga kababayan na gustong pumunta dito sa Taiwan. Anyway, thank you po sa lahat ng nag-subscribe. Malapit na ako mag 1,000. Excited, may 200, kulang pa ng 220, so dagdagan nyo na sa mga nanonood. I hope na I share information, nakakapaghatid ako ng information para sa inyo. I hope makakatulong to, lalo na sa mga nagplano, mga bagong gustong mag-apply dito sa Taiwan. And very welcome, and thank you po sa lahat ng nanood ng video ko na paano mag-apply ng trabaho sa Taiwan as factory worker, kasi yun po yung pinakamalakas na record sa aking YouTube. Thank you po talaga ng marami at pinapanood nyo yun at sana nakatulong sa inyo. Lagay ko po yung link dito sa baba, yung paano mag-apply para may tips kayo, may idea kayo on how to apply going to Taiwan. Thank you a lot. I hope nakapagbigay ako ng information na may makukuha kayo, may matutunan kayo. Thank you. Bye-bye!